Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga po muli mga giliw naming taga-subaybay sa programa pong itong Biyaya sa Pagkaaga sa 91.9 BBS sa DWLB. Kami po ay bumabati sa inyo ng isang napakagandang araw ngayong umaga. Sa mga bagong gising po dyan, sa mga namamalengke, kayo po ay pagpalain ng Panginoon sa araw pong ito, sa mga kaibigan po natin dyan. Ako po si Pastor Andy Bresuela ng Philippine Good News Church, Iriga City, at kasama po natin ngayon sa technical side si Stephen Pabis ay nagbabati po sa inyo na sana'y makamtan po ninyo ngayong umaga ang mga hinahanap po ninyo sa ngalan po ng Panginoong Diyos. Ngayong araw ho, narito naman po tayo ngayon magsasama-sama sa loob po ng kalahating oras para tumalakay ng mahalagang salita ng Diyos na maaaring makapagbigay po sa atin ng mga kalakasan, pisikal at espiritual. Isang biyaya na pwede po nating itong matamasa habang buhay. Ang ating pong pag-uusapan po ngayon ay choosing to serve the Lord. Piliin natin o pagpili kung sino po yung ating paglilingkuran. Bago po tayo magsimula, hayaan niyo po na tayo po muna ay manalangin upang gabayan ho tayo ng ating Diyos sa buhay at bigyan ho tayo ng kaisipang nararapat at makapagdesisyon ng tama. Tayo po yung manalangin. Makapangyari ang Ama, dakila ka sa lahat, ikaw ay napakabuti at kailanman ay hindi ka nagkulang sa pangangailangan po namin. Tinataas ka namin sa inyong kabutihan at kadakilaan. Sa araw na ito, pagpalain niyo po kami at buksan ang aming mga puso at nawa po'y makamtan po namin ang aming pong mga hinihingi. Pagkalob niyo po nawa, Panginoon, at kami ay ingatan. Sa inyo namin inilalagak ang buong maghapong ito. Pagpalain niyo kami at patuloy po namin makamtan ang inyong biyaya. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapatid, tayo po ngayon ay naharap sa mga bagay na trabaho, mga ginagawa, ngunit may isang bagay ho tayo na kailangan ho natin pagdesisyonan sa ating mga buhay kung kanino ho ba tayo maglilingkod. Ito po sulat ni Joshua sa chapter 24, verse 14 hanggang sa mga sumusunod. Basahin ko po sa inyo ang mga talata pong ito na isinulat po ni Joshua. Sabi po rito sa verse 14, kaya nga ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng buong puso at katapatan. Alisin ninyo ang mga Diyos-Diyosan na dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, sa Egipto. Si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o mga Diyos ng mga Amoryo na sinasamba ninyo sa lupaing inyong tinitirahan. Ngunit para sa akin at sa aking sambayanan, kay Yahweh kami maglilingkod. Ito po yung tanong na may paghamon sa bayang Israel at maging sa atin din po sa panahon ngayon. Tanong na may paghamon, sino nga po ba ang ating pinaglilingkuran? Tayo nga po ba talaga ay totoong naglilingkod sa ating Diyos na may likha ng langit at lupa o tayo po ba ay naglilingkod lamang sa ating mga sarili? Sino ho ba yung nasusunod? Yung ating pinaglilingkuran o tayo mismo sa ating mga kagustuhan? Bakit kailangan kong paglingkuran ng Diyos? Paano tayo dapat makapaglingkod sa Diyos? At saan tayo maaring makapaglingkod sa Diyos? Ang mga salitang bakit ay paano at saan ay mabuting bagay, ngunit ito ay pasimula pa lamang ng mga katanungan natin sa ating mga kaisipan. Kailangan natin sa ating buhay yung salitang pagpapasya na maglingkod
sa makapangyarihang Diyos. Ang paglilingkod ay salitang paghihiwalay sa kanyang sarili, sa kagustuhan ng kanyang kaisipan at sa kalooban ng Diyos. May pinagpipilian po lagi ang dalawa kung ano ang dapat masunod, ang Diyos o ang kanyang sarili, sumunod or sumuway. Ganito tayo lagi sa bawat araw, laging may paglalaban kung sino nga ba talaga ang dapat nating sundin. At minsan lagi po nananalo ang ating po mga sarili. May isa po kong illustration, example po, kung kayo po ay may dalawang aso, isang puti at isang itim, at kung sino po yung laging pinakakain po natin, siya po yung malakas. At kung sino po yung hindi natin pinakakain, siya po yung mahina. Pag ang dalawa pong itong pinag-away po ninyo, ang lagi pong nananalo ay yung bagay na asong malakas. Dahil siya po yung pinakakain po ninyo. Kung yung puti ang lagi ninyong pinakakain at ginugutom ang itim, sigurado ito po ay matatalo. Subalit kung ang pinakakain po natin ay ang itim at ang puti ay hindi, ay puti ang matatalo. Ano pong ibig kong sabihin? Sa buhay espiritual, kailangan ho natin pakainin ito ng mga bagay na espiritual, yung paglapit sa Diyos, yung ating po mga sarili. Kung tayo po ay laging busog sa mga salita ng Diyos, lagi ho tayong nananalo. Subalit kung ang busog ho sa atin lagi ang ating pisikal na katawan at gutom ang ating espiritual, lagi po tayong matatalo at lagi pong mananaig ang ating isipan at ang ating puso sa lahat po ng mga bagay na nangyayari sa ating mga buhay. Kaya ngayong umaga, kailangan ho natin magpasya. Mga kaibigan, mga kapatid, kung kayo man po ay nakikinig sa araw pong ito at patuloy po kayong tumutunghay sa live ng maraming salamat po at manatili ho kayo at patuloy niyo po nawang tulungan at subaybayan ang ating pong palatuntunang itong biyaya sa pagkaaga. Kailangan ho ng pagpapasya sa mga tao na may puso ng pagsunod. Kailangan pumili lang dapat kung ano ang ating pagpipilian. Ang pagpipili sa Diyos ay isang malaking bagay. Pagpili sa paglilingkod sa Panginoon. Ang background ho rito kung ating pong titignan, ang background po ng Joshua ay pagkakataon na kung saan ang bayang Israel ay nanalo sa pakikipagdigma at sa panahon yun sila ay namamahinga at si Joshua ay mahina na, tinipon niya ang bayang Israel upang ito po ay encouragement o bigyan ng salita na may paghamon. At nang tinipon niya ang bayang Israel, magsimula sa mga pinuno ng bawat hukbo o di po kay bawat lahi at ang bawat mga matatanda, mga pinuno at mga hukom ay inipon niya sa isang lugar at tinanong ito ni Joshua kung sino ang inyong paglilingkuran, ang Diyos ba ng mga Amoryo o ang Diyos ba ng Israel? Para po sa atin, sino po bang ating paglilingkuran? Ang ating sarili o ang Diyos? Ito'y paghamon sa kanila. Ngunit ang sagot ni Joshua rito sa kanya, kung siyang tatanungin, ako at ang aking sambahayan ay kay Yahweh lamang maglilingkod. Isang desisyon na ginawa ni Joshua na ipinakita at sinundan ito na ang kanyang paglilingkod ay ibinigay niya sa Diyos. At ito rin yung hamon niya sa bayang Israel. Sabi niya, saan kayo maglilingkod? Sa inyong mga lupa na inyong nakamukam, sa mga Diyos nila. Alam niyo po, ang tao ay napakaraming Diyos. Napakaraming mga Diyos-Diyosan. Kung sino po yung ating sinusunod at kung sino po yung ating laging binibigyan ng importansya, maaari po ito maging Diyos-Diyosan. Ang Diyos-Diyosan po ay hindi lamang nakikita, kundi ang mga Diyos-Diyosan kung sino po yung ating pinapahalaga ng lubos kaysa sa ating Diyos na buhay ay maaari po maging Diyos-Diyosan. Kahit po ang cellphone, kaya nga po tinatawag na gadget, ay maaari pong maging Diyos-Diyosan ng isang tao. Sa paano pong paraan? Kung sino po ang laging humihila po sa atin, kung sino po yung laging nagdidikta po sa atin ng ating mga gagawin, siya na po yung minsan nagiging Diyos-Diyosan natin. Sa paano ko po nasabi, pagkagising nyo pa lang, hindi po masaya ang buhay pag wala pong cellphone. Hindi masaya ang buhay pag walang internet.
Hindi po masaya ang buhay kapag walang kuryente. Ano ho? Para hubang may kulang lagi, lalo na po kapag burn out. Mga kapatid, ito po yung nagpapakita at nagpaparamdam sa atin na para bang mas mahalaga ang mga bagay na ito kaysa sa Diyos. Kaya tayo po yung magpukaw sa ating mga puso at isipan at higit sa ating damdamin na makita po natin ang kahalagahan ng tunay na paglilingkod sa Diyos. Kailangan po natin itong gawin, mga kapatid. Ano po? May kondisyon rito si Joshua. Ako at ang aking sambayan ay kay Yahweh maglilingkod. Ang salitang paglilingkod ay napakahalaga. Kaya ang paglilingkod sa Diyos ay nangangailangan ho ng pagkatakot. Sabi po ng Bible na ating binasa po rito sa verse 14, kaya nga sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng buong puso at katapatan. Alisin ninyo inyong mga Diyos-Diyosan na sinasamba ninyo sa Mesopotamia. Sa ibang version, lalo na po sa King James, makikita natin dito yung salitang pagkatakot hanggang po sa verse 16 hanggang sa mga sumusunod. Pag inyo pong binasa, wag na natin basahin pa uti-utay, maubos po ang ating oras. Mga kapatid, ang paglilingkod daw po sa Diyos ay nangangailangan ng pagkatakot. Base po sa salita ni Joshua, ang salitang pagkatakot sa konteksto ng salitang ito po ay isinalim sa salitang paggalang sa paggalang. Yung pagkatakot sa Diyos ay nangangailangan ng isang matuwid na buhay. Pagkatakot na nagbibigay ng kontekstong paggalang. Ang paglilingkod pala sa Diyos ay nangangailangan ng paggalang, pagrespeto, pagtutuwid ng ating mga buhay, salitang biblikal. Ito'y kailangan gawin ng bawat isa bilang mga tao rito sa ibabaw ng mundo. Ano bang sinasabi ng awit? Sulat po ni Haring Solomon na ibinigay din po sa atin, mga kapatid. Basahin po natin yung sinasabi po ng Psalms 111 verse 10. Sana po yung makapagbigay po sa atin ito ng encouragement ngayong araw. Habang tayo po ay lumalakad sa ibabaw ng mundo pong ito. 111 verse 10 ng awit. Ang sabi niya, ang pagsunod at paggalang kay Yahweh ay simula ng karunungan. Ang taong masunurin, pupurihin lubos, pupurihin ng Diyos, magpakailanman. Ang pagsunod po pala sa Diyos at paggalang kay Yahweh ay pasimula ng kanyang karunungan. Pagkaunawa, pagkaintindi. Natututo yung isang tao. Iba yung karunungan na dulot ng mundo kaysa sa karunungan na dulot ng Diyos. Kaya nga po sabi po ng Kawikaan, chapter 1, verse 7, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Isang pasimula ng karunungan ang taong may pagkatakot sa Diyos. O di kaya isang pasimula ng taong mayroon paggalang. Paggalang sa Diyos kapag siya po ay naglilingkod sa Panginoon. Dagdagan ho natin ang sinabi ho ng Kawikaan, chapter 10. Chapter 9 verse 11. Ito pa rin po sabi ni Haring Solomon. Sabi niya po rito sa verse 10, chapter 11 ng Kawikaan, basahin ko po sa inyo, mga kapatid. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na espiritu ay may dulot na kaalaman. Isang bagay na makikita ho natin dito yung paggalang at pagsunod at pagkilala sa banal na espiritu ay nagdudulot ng kaalaman. Kung atin pong ilalagay ang ating mga puso at isipan lamang lagi sa salita ng Diyos, ay nagkakaroon ho tayo ng pagkaunawa at pagbukas ng ating kaisipan at pagkakilala ng lubusan kung ano yung tama at nararapat na dapat gawin ng isang taong nilalang o nilikha lamang ng Diyos na makapangyarihan. Kaya ang salitang takot sa Biblia ay nagpapanatili sa buhay ng tao na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Tignan natin yung mga halimbawa ng ng bayan na walang pagkatakot at pagrespeto sa Diyos.
ang bayan ng Sodoma at Gomora. Ito yung mga bayan na walang pagrespeto at paggalang sa Diyos. Namuhay po silang maimoralidad. Nandun po yung lahat ng kahalayan, kasalanan ginagawa ng tao sa panahon noon ng bayan ng Sodoma at Gomora. Ano yung mga kahalayan at mga ginagawa nilang kasalanan? Sila po ay nagkakaroon ng pagtatalik ng lalaki sa lalaki. Wala na po silang kagustuhan makipagtalik sa babae, kundi ang gusto po nilang makasama ay lalaki sa lalaki at babae sa babae. Yun po yung katotohanan na ipinapakita ng Sodoma at Gomora, na kahit nga po itong si pamangkin ni Abraham nang may bumisita sa kanila ay gustong sipingan, may bumisita sa kanilang mga lalaki, ay gustong sipingan ng mga taga Sodoma at Gomora ang mga lalaki. Kaya nga sabi ho rito ng pamangkin ni Abraham, sabi niya, may anak ako rito ng 2 babae, siya na lamang ang inyong kunin at sipingan. Ngunit ang sagot po nila, ayaw namin, dahil ang gusto namin ay inyong bisita. Yung pong 2 lalaking tinutukoy po nila na pumunta po doon sa pamangkin ni Abraham sa kanilang bahay. Subalit, nagkamali po sila sapagkat ito'y sugo ng Diyos ng mga anghel nagbigay ng babala sa pamangkin ni Abraham na si Lot na umalis sa bayang yon. Bakit po? Dahil sila'y pinarusahan ng Diyos. Sa madaling salita, sinunog po ng Diyos, tinupok ang bayang yon sa kanilang mga kahalayan. Kaya wag na ho nating hantayin minsan sa ating mga sarili, mga kapatid, na ang isang matigas o di kaya'y masakit na paghatol ay maranasan nating sa lupa. Kaya paalala po sa atin, kung tayo po'y pipili, ang piliin po natin ay ang paglingkuran ang ating Diyos na buhay. Kahit po ang mga Israelita sa panahon po noon, maraming pag-uutos na ginagawa po sa kanila ng Diyos, na sila ay sumunod, na may pagkatakot o di kay paggalang. At maraming pagkakataon din silang sumuway. Ngunit hindi pa rin po nagsawa ang Panginoon na sila'y padalahan ng mga propeta, ng mga lingkod ng Diyos para po sila ay pangaralan at ituwid sa kanilang mga pagkakamali. At patuloy silang pinatawad ng Diyos sa mga panahon po noon. Kaya napakaraming mga propeta ang pinatay sa paulit-ulit ng pabago-bago ng panahon, at ang kahuli-hulihan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kahit po ang simbahan sa panahon po ngayon, tayo po sa panahon ngayon ay inatasan rin ng Diyos. Ano yung atas na ginawa ng Diyos sa panahon natin ngayon? Na magkaroon din ho tayo ng paggalang, pagkatakot sa Diyos. Sabi po ng mga gawa, mga kapatid, Gawa chapter 9 verse 31, basahin po natin yung sinasabi ng mga gawa upang makadagdag po sa ating kaalaman. Sabi niya po sa verse 31 ng mga gawa. Hanapin ko lang po. Medyo po. Kaya nga ang iglesia sa buong Judea, Galilea at Samaria ay maging mapayapa at matatag at patuloy silang namuhay ng may takot sa Panginoon sa tulong ng banal na Espiritu, lumaguho sila. Sabi ho rito ni Pablo sa kanyang mga sulat sa mga gawa ay ang iglesia daw po sa buong Judea, Galilea, Samaria ay mapayapa, matatag. Bakit po sila naging mapayapa at matatag? Dahil patuloy po silang namuhay na may paggalang, may pagkatakot sa Diyos sa tulong ng banal na Espiritu. Kung tayo po pala ay patuloy na mamumuhay na may takot at paggalang sa Diyos, ay mamumuhay po tayo ng mapayapa sa tulong ng banal na Espiritu. Bakit po? Mayroon ho tayong nagbibigay ng tulong at gabay. Pangatlo pong punto na nais ko pong iwan sa bawat isa po sa atin, sa mga naka-live, nanonood po dyan ng live sa Facebook o sa FB Live, sa lahat po na nakikinig po ngayon,
Naway buksan ang ating Diyos na buhay, ang ating kaisipan, ang ating mga puso, at lagyan ng kanyang mga salita. Buksan ang ating diwa ng pagkaunawa sa kanyang mga salita. Pangatlo po, nangangailangan ng katapatan, sensiridad. Pagkakaroon ng tamang layunin ng kaisipan ang paglilingkod sa ating Diyos sa buhay. Ang pagpili ho pala ng paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, the choosing to serve God, ay nangangailangan ng katapatan at sensiridad. Hindi po ito laro-laro lamang. Hindi po ito kung kailan gusto natin, saka lamang natin gagawin. Kung kailan gusto natin gawin ang isang bagay sa paraan ng panalangin, tapos tigil na naman, ay titigil na naman. Ang paglilingkod po sa Diyos ay may sinseridad, pagkakaroon ng tamang layunin ng isipan, hindi nagkukunwari. Hindi ho siya, tawag ho doon yung sumusunod lamang sa agos dahil sa ganda ng daloy. Kundi, naglilingkod po siya sa Diyos na may pusong tapat at may pusong mapagpakumbaba. Meron po sa Biblia na madalawang mag-asawa, si Sapphira at ang kanyang asawa, ay minsan nakita nila na ang mga apostol ay nangangaral at maraming mga taong nagbibigay ng donasyon sa kanilang mga pangangaral. At itong mag-asawa pong ito na si Sapphira ay nag-offer sa mga apostol dahil siguro sa nakita nilang kababalaghan na inganyo sila sa mga salitang binitawan mula sa salita ng Diyos, na inganyo silang sumama sa gawain. At sila ay nagdesisyon na magbigay ng kanilang parte. Ibinenta nila yung kanilang mga lupa upang ibigay sa mga apostol para sa gawain at ibigay sa mga tao na nangangailangan. Nauna ho yung lalaki na pumasok sa loob ng templo, dala-dala yung pera at ibinigay sa apostol. Ang sabi ng apostol, ito lamang ba ang pinagbilihan ng inyong lupa? Ang sabi ho ng lalaki, opo. Isang pikit mata, namatay po yung lalaki nagbigay ng pera. Bakit po? Bakit, sabi niya, bakit nagsinungaling ka sa banal na espiritu? Pangalawa naman po yung babae, pumasok, tinanong sa pera, ito nga ba talaga lang ang pinagbilihan ng inyong lupa? Di ba yung lupang yon, sabi po ng apostol, ay sa inyo? At kumbaga sa punto po, hindi naman namin hiningi, subalit kung sa inyong ibinigay. Subalit ngayon, nagsisinungaling kayo na ito lang yung pinagbilihan ng lupa. Ano ho nangyari? Namatay din po yung babae na si Sapphira. Bakit po? Nagsinungaling po sila sa banal na espiritu. Nagpakunwari silang maglingkod, ibinenta nila yung kanilang mga ari-arian at sinabi nilang ibibigay nila. Ngunit, kinuha po nila yung kalahati at tinago. Yun po yung naging dahilan ng kanilang kamatayan, yung pagsisinungaling nila sa Diyos. Kaya yung paglilingkod po sa Panginoon ay may sinseridad na layunin. Totoo ang puso, totoo ang layunin, totoo ang kanyang kalooban sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi lamang siya nadadala na kanyang emosyon. Tayo po ay nabubuhay, sa panahon na sinasamahan ho tayo ng Diyos, kaya purihin ho natin siya at sambahin at paglingkuran ng buong puso. Ang paglilingkod sa Diyos, pangatlo pong bagay, ang paglilingkod sa Diyos ay nangangailangan ng paghihiwalay. Paghihiwalay po saan? Ano pong ibig sabihin? Lumalayo. Pagkakaroon ng distansya sa ibang taong gumagawa ng kasalanan. Hindi nagpapa-apekto. Hindi nagko-compromise sa kasalanan. Inilalayo niya ang kanyang sarili. Kaya ho yung awitin ni Imelda Papin na inawit na, "Utokso, layuan mo ako." Sa mga Kristiyano ay hindi ho yun nararapat. Dapat ang awitin ng mga Kristiyano ay tukso, lalayuan kita. Kasi po yung tukso ay hindi po yung lumalayo, lalong lumalapit. Kaya nga po sabi doon sa awit, na awit ni Imelda Papin, matindi ho yung awitin iyon. Kay rami ng winasak na tahanan.
Pero sa Diyos, kay rami ng binuong tahanan dahil po sa paglilingkod sa Diyos. Kaya kung tayo po ay maglilingkod sa Panginoon, kaya sabi ni Joshua rito, ano ngayon, maglilingkod ba kayo sa Diyos o sa mga Amoryo na ang lupaing ito na inyong sinakop na tinitirahan ngayon, ang mga Diyos nila ay inyo bang paglilingkuran o ang Diyos na si Yahweh? Kasi para may mga taong lumalayo na po sila dahil sa mga karanasan nila. Kung kailan sila tumagal sa paglilingkod sa Diyos, saka sila nagkaroon ng kabublayan at ang iba nga po ay na-backslide na. Kaya yung pagdidistansya po ay napakahalaga mga kapatid, paglayo sa kasalanan, sapagkat ayaw po ng Panginoon noon. Mga kaibigan, mga kapatid, sana po ay nakapagbigay po sa atin ng encouragement ang mga salitang ito. Ang sabi po ng Biblia sa kahuli-huli ang salita, huwag niyong kaligtaan ng pagdalo sa pagtitipon, gaya ng ginagawa na ilang. Napapalakas po tayo mga kapatid. Kaya pag-isipan niyo po, magdesisyon po tayo sa oras pong ito na maglingkod ho tayo sa Diyos at sundin ang kanyang kalooban, huwag po ang ating mga sarili. Tayo po yung muli manalangin sa ating Diyos na buhay. Ama naming makapangyarihan sa lahat, dakila at wala kang bagay na hindi mabuting ginawa sa puso po namin. Turuan niyo po kaming maglingkod sa inyo na may katapatan. Buksan niyo po ang aming mga puso at isipan at lagi ka po naming pasalamatan. Purihin ka ngayong umaga, samahan niyo kami sa aming paglakbay, ilayo niyo kami sa mga kasalanan, ingatan kami nawa ng iyong kamay at makamtan po nawa namin ang biyaya na ibinibigay niyo po sa amin. Purihin ka, sambahin ka. Sa ngalan ni Jesus na makapangyarihan, ito ang aming panalangin. Amen. Mga kapatid, sa susunod pong programa ay dadalhin po ni John Bernas ang programang Kakampi Network. Sa muli pong sandali, iiwan ko po ang mga salita na gawin mo sa iba ang gusto mong gawin nila sa iyo. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw nilang gawin sa iyo. Ako po si Pastor Andy. Magandang umaga po.